umuwi na tayo. Ito ho yung isang kataga na tumatak sa akin nang marinig ko ang pananalita ni Senator Amy Marcos kagabi sa kanyang pagdalo dito sa Peace Rally na isinagawa ng mga Iglesia ni Cristo dyan po sa Luneta Park. Umuwi na tayo. Parang isang kapatid, hindi parang kundi isang kapatid na inaawat ka na. Isang kapatid na tara na. Ang sabi niya, umuwi na tayo. Tama na yan. Mas lalaki pa ang problema mo kung magpapatuloy ka dyan. Tama na yan. Umuwi na tayo. Magandang araw po muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Kumusta po kayo? Sana naman pong episode ang ating pong pag-uusapan ngayon pong araw na ito. At sigurado po akong maaantig ang inyong damdamin dito sa mga masasaksihan ninyo sa ating episode ngayong araw. Alam mo ninyo, wala nang hihigit pa sa pagmamahal ng isang kadugo sa kapwa niya kadugo. Lalo pa sa pag-ibig ng isang kapatid sa kapwa niya kapatid. Kapatid na karnal, kapatid sa pananampalataya, kapatid sa iglesia. Iba ang pagmamahal ng kapatid. Bago ho natin ituloy ay panoorin po muna natin ang mga katagapon ito na ating narinig mula kay Senator Amy Marcos. At ang mga bagay na kanyang tinuran hinggil sa kalalagayan ngayon ng kanyang kapatid na ngayon po ay Pangulo ng bansang Pilipinas. Panoorin po natin ito. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. Ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Silang mag-asawa. Halo-halo na ang aking nararamdaman, pero alam kong ito ang dulo at hangganan ng aking pagtitiis
at pananahimik. Hindi na tayo mananahimik. Dahil nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Kinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na, mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya kung mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot, alisin ang droga sa iyong sistema. Ako man ay nasasaktan kapag naaalala ko ang aking kapatid. Wala akong magawa, wala akong maitulong. Nandun siya ngayon sa kulungan. Hindi naman ako mayaman. Hindi ko maibigay ang kanyang lahat ng pangangailangan sapagkat may pangangailangan din ako sa aking sariling pamilya. Pero pag naiisip ko, nasasaktan ako sapagkat hindi naman kami nagkulang ng paalaala. Hindi naman ako nagkulang ng pagsasabi sa kanya na tama na, tigilan mo na yan. Etong mga binitawan na ito, pasensya na kayo ha, nagiging maramdamin ako. Pero itong mga binitawan ito ni Senator Amy Marcos sa harapan ng daang-libong mga mamamayan na pawang kapatid sa iglesia lamang. Wala pa dito ang iba nating mga kababayan na mula sa ibang sekta kung relihiyon ang pag-uusapan. May mga nagkukomentong masamang tao itong si Amy, ipinangangalandakan niya ang baho ng kanyang pamilya. Pero ang sa kanya, if this is the only way para maisalba ang reputasyon at dignidad ng taong bayan ng mga Pilipino at maisalba pa rin ang buhay ng aking kapatid, ay gagawin ko ito. Kaya sabi nga niya, tayo na, uwi na tayo. Kaya kong mawala ang anumang posisyon. Pero hindi ko kakayaning mawala ka pang muli. So, hindi ko na kakayaning may mawala pa uling miyembro ng aming pamilya. Umuwi na tayo. Magpahinga ka. Magpagaling. Magpagamot. Yan yung mga naaalala kong sinabi ni Senator Amy Marcos. Na sa tingin ko ay dapat ding pakinggan nitong si Pangulong Bongbong Marcos. Totoo, talagang kung pagbabasehan mo ang mga nangyayari, kung pagbabasehan mo ang mga sitwasyon, di ba ga, ay hindi nakapagtataka, no, ha? Na makita mo, pareho nga pala itong dalawa na ito gumagamit. Pero iba yun eh. Iwan natin yung parte na yan. Sa kanyang pamamahala, kung inyong papansinin, ano, ang sabi nga nung mga nakakakita, nakakapansin, at mga eksperto, magaling na presidente si BBM. Unfortunately, hindi niya ginamit ang galing na ito para sa ikabubuti ng bansa. At sa halip, ay kanyang kinunsinti ang kanyang pamilya, or should I say pinsan, na si Martin Romualdez. Or kung hindi man,
pointing all the evidences to him, magaling itong si Bongbong Marcos sapagkat nagawa niya ang lahat na para bagang wala talaga siyang kinalaman. Magaling si Marcos sapagkat hindi niya na kalimutan yung sabi nga ni Atty. Panelo na deniability. Ginawa nila yan. Behind my back. Di ba? So, ganoon ang nakikita natin. Kaya naman, nakakatuwang isipin na ang sitwasyon natin ngayon ay para tayong nakikiramdam lahat. Pero Mr. President, kung ikaw ay minatitira pang respeto sa iyong sarili, ang mga sinabi ni Senator Amy Marcos ay mga bagay na napakahirap itanggi. Mga bagay na napakahirap bawiin. Mga pangyayari at mga kaganap at mga katotohanan na nagbabaon sa iyo, sa iyong pagkatao, sa iyong karakter bilang isang leader. Hindi man sila sumisigaw. But let me speak from my heart. I trusted you with my vote. I trusted you with the hope na magiging magandang takbo ng Pilipinas, pero mali. Marami kaming nagkamali. You're my big brother, not a father. A big brother, which kuya, tama na. Hiyang-hiya na ang buong pamilya. Nakakahiya na ang buong Pilipinas. Ipinahiya mo na ng gusto. Si Manang Amy hindi na nakapagpigil. Why not? Let's stop it. Tama na. Pakinggan mo si Manang Amy. At baka sa nalalabing bahagi ng iyong buhay, ay magkaroon ka pa ng pagkakataong makapagsisi. Maitama ang iyong mga pagkakamali upang ikaw ay tanggapin ng Panginoon. Sa kabila ng ginawa mong pagpapahamak sa buong Pilipinas, dahil lamang sa kinang ng salapi. Tama na, Mr. President. Hayaan mong kahit paano ay meron pa kaming matirang respeto para sa iyo. Sapagkat itong mga gagawin mo nito, kung sakali mang susundin mo ang payo ni Manang Amy, ay isang bagay na isasaludo namin sa inyo. Ako, sapagkat hindi karuwagan ang pag-atras sa laban. Sapagkat ang gagawin mo ay ang mas pinakamatinding sakripisyo. Ang pagtatama ng mali. Mr. President, go with Manang Amy. Go home. And let anybody else lead the country and bring us back into its glory. Salamat po ng marami. Sumayin niyo pong muli ang isa na namang edisyon ng ating programa at ako pa rin po ang inyong yayamanin, sexy at swabing komentarista dito po sa YouTube. Ako po ang inyong lingkod, Ron Ramos. So, hindi tayo titigil. Tuloy-tuloy tayo sa gagawin nating paggising sa mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng dagundong. Dagundong, 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 dagundong.